Si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Pupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Pareha na sa iyang tatay, magkagobot na punta. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law. Ito sa iyang papa. Anyway, alam naman natin kung ano ang unang pronouncement ng ating Pangulo. Sa una, of course, hanggat wala pa yung mga impeachment complaints, hanggat maaari ay huwag na sanang matuloy. But since nandiyan na, at hindi naman niya hawak, of course, ang Kongreso, dahil meron tayong separation of powers, hindi siya makikialam, hindi siya kikilos kung ito man ay matuloy o hindi matuloy. So, kung ang sinasabi lamang nila ay para ma-impeach si VP Sara, well, kanilang opinion yon. Ito talaga naman ay nakikita natin kung saan sila gumagawi. At ito ay sa lahat ng kanilang mga rallies, makikita natin ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. So alam na natin kung saan ang punta nila. Gusto nila ulit makuha ang power, ang authority, ang posisyon. Ebidensya, paano mapapatunayan? Katulad na sinabi ko, hindi tayo pwede maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, yung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Attorney Claire, kasusumpa pa lang, atake na agad. Ha? Wala nang intro-intro. Talagang pagkasumpa, atake na agad sa mga Duterte. Alam na po natin kung bakit po siya nariyan sa PCO, no? Nariyan po siya para umatake talaga. Wala po kasing wala pong hindi na po fresh yung mga atake ni Gadon eh. Hindi na po effective si Gadon. Na kailangan nila ng bagong taga-atake, yung medyo updated pa kasi si Gadon hindi na updated yung mga atake. Wala na rin bisa yung mga sila Chinchanchu Bukbuk pati po sila Mike Abe. Wala na rin pong bisa yung mga young guns. Hindi na rin po kinakagat kahit po media tinatamad na silang i-cover. Lagi po yan, may fresh agad. Kaya atake agad. Yan. Bilang vlogger, sanay updated sa mga issues. Unlike nito ni Gadon, na paminsan-minsan lang nagsasalita, naiwan pa na yung mga issues. Iba talaga pag vlogger, updated eh. Kaya masarap po to kalaban. Kasi wala nang panggap-panggap, no? Marcos ako. Okay. Alam nyo po, si Tatay Digong, ilang araw na po yung buhat nung kailan ba yung sa Mandawi City? Hindi pa po makamove on ang mga tao. Grabe po yung impact. Ibang klase talaga si Tatay Digong. Sinasabi po, si Tatay Digong, no? Sinasabi po nila na si Tatay Digong po ay one man. Fake news fake news maker, one man fake news army. Pero ang sa akin po, anin ko si Tatay Digong po ang pinakahenyo politically, no? Tandaan po ninyo, isang uugod-ugod, kumbaga kung i-describe mo siya na hindi mo kilala, naglalakad, ang daming umaalalay. Pero once na ibuka yung bibig, grabe po, no? Talagang sapul na sapul sila lahat. Ang galing po nitong ang galing po nitong ating Tatay Digong. Parang vlogger lang din. Kung maka-atake, parang vlogger lang din. Kaya po, lahat po nag-react. Bersamin, si Ortega ng mga young guns.
Hindi ko na po pinanood eh. Hinintay ko na lang kung ano sasabihin. Nakakainip na po yung mga young guns na yan. Yung una, medyo ano ka pa, pero ngayon wala na pong dating yung young guns na yan. No? Kaya po sila, lagi po silang ano eh. Ang problema po ng mga ni Marcos, kinakailangan lagi silang may mga fresh. Kasi na mga tao, nakakasawaan po ng tao eh. Wala po talagang panama kay Duterte itong mga to. Kahit ano pa po ang ilagay nyo, siga doon, hindi umubra, wala naniniwala. Kahit na anong paninira na niga doon, walang epekto. Tapos ito naman, yan. Si Claire de la Fuentes. Castro. Isa lang na po na ko sa iyo, Castro. Bakit parang pareho kayo ng makeup artist ni Franz? Yan po, mga tatawagin po natin yan, St. Peter's Beauty. Alam mo, nung vlogger ka, okay naman yung pagmumukha mo. Bakit ka na kailangan mo mag-makeup na ala Franz Castro? Bakit ka na kailangan yung maging St. Peter's Beauty? Okay, eto po, kapapasok lang, pati po si Quezon. Nakibanat na rin. Alam mo si Quezon Escudero, grabe, no? Tandaan mo, ikaw ay magiging judge, no? Tapos magpapakita ka na ikaw ay kalaban ng Duterte. Ano pa aasahan namin sa inyo? Okay, yan po mga pag-uusapan natin. Babanatan po natin, sasagutin po natin punto per punto lahat po ng binabanat nila sa mga Duterte. Gusto ko tong Claire Castro. Alam nyo kung bakit? Kasi may mga sinasabi siya eh. Kaya ako gusto to si Claire Castro kasi marami siyang binabato. Maganda pong banatan to. No? Masasagot po natin kagad-kagad yan, punto per punto. Yan po ang asahan natin dito. Excited si Badong. Kahit po wala nanonood sa atin dahil kasabay natin yung mga superstar, okay lang yan. Basta tayo excited pa rin. Yan po, believe ka kay Tatay Digong. Si Tatay Digong po ang totoong henyo ng politika sa Pilipinas. Bakit po? Tingnan po ninyo. Wala po siyang bayarang media. Wala rin pong bayarang vlogger. Kung meron pong bayarang vlogger yan, kung nasan po siya, naroon kami dapat, di ba? Kami po, panay volunteer lahat. Volunteer lahat. Wala pong bayad si Tatay Digong. Talagang, kaya minsan, di kami nakakapunta sa mga... Sino bang may ayaw sa mga event ni Tatay Digong? Sinong vlogger yung ayaw pumunta sa event niya? Talagang wala lang po siyang wala lang po talaga siyang bayad sa mga vlogger. Wala din po siyang bayad sa media. Kita nyo, hindi kinocover yung Mandawi, hindi kinover yung Mandawi ng media. Wala ni isa. Malalaki print and broadcast media, wala pong nag-cover. Diyan po kay Tatay Digong. Diyan po sa Mandawi City. Ngayon po, kahit po wala siya, totoo yun eh. Kaya lang negative lang nila eh. Negative lang nilang present si Tatay Digong. Pero ako naniniwala ako sa sinabi ni Bersamin. One man political army. Political genius si Tatay Digong. Grabe, ngayon lang po ako nakakita ng tao na ang kinakailangan niya lang, akayin siya sa stage, bigyan mo siya ng mikropono, at pag-uusapan na po ng ilang linggo lahat ng sasabihin niya ron. Kaya yung sinabi ni Tatay Digong, nung magsimula po itong lahat ng kampanya na to, na mananalo tayo. Nakita ko na po na mananalo talaga tayo. Kasi ang pinunto lang doon ni Tatay Digong, 3 lang. No? Remida sa Gilmen. Bumanat po siya na magmamarka po sa mga Pilipino. Hanggang ngayon nagre-react sila lahat. Yun pong martial law at saka diktador. Patungo si Marcos
sa kanyang tatay na pagiging diktador at papunta sa martial law. Yung ginto, simpleng-simple lang po si Tatay Digong. Alam mo pa na marami. Sa susunod, mag-aabang na naman ang lahat ng tao. Ano na naman idadagdag ni Digong? Hindi pa sila nakakaraos. 1 linggo nilang sasagutin to. Alam niyo yun? Minsanan lang, hindi po siya araw-araw. Hindi po siya katulad nitong mga young guns na to. Na araw-araw halos merong mga press con. Araw-araw lumalabas sa media. Sawa na kagad tao sa inyo. Si Tatay Digong laging may fresh, may bago. Lagi pong bago yung ideya ni Tatay Digong na talagang tuwing magsasalita, meron na naman to. Sabik na naman tayo lahat. Hindi ka pwedeng hindi sumagot eh. Hindi mo pwedeng i-ignore si Tatay Digong. Ganun siya kahusay. Ibig bang sabihin, nagbabayad si Tatay Digong ng mga media? Bakit lagi siya nasa limelight? Hindi po. In fact, hindi po siya kinocover ng media. Pero sa husay ni Tatay Digong, sumasagot yung mga naapektuhan sa media. Hindi po siya nawala-wala sa consciousness ng mga tao. Hindi po nawala si Tatay Digong. Ganun kagaling tong mama na to. Yun po, si Tatay Digong, kalkulado niya yan. Kalkulado niya rin na magre-react kayo lahat. Tama nga. Ang unang nag-react si Bersamin. At ang galing na sinabi ni Bersamin, i-minus nyo lang yung fake news dahil wala namang fake news eh. Di ba? Hindi mo pwedeng fake news yung hula. Hinuhulaan ni Tatay Digong. Kung kayo magaling sa batas, hindi pwedeng ang hula ay fake news. Hula yun eh. Di ba? Hinulaan niya na bago magtapos si Bongbong Marcos, okay na yan. Badong HB Aratilis. Sige. Wala akong topic, pwede yan. Pero pag may topic ako, tanggal kayo. Okay. Kalkulado niya yan. Di ba? Hula yun eh. Pwede nyo bang kasuhan si Duterte ng hula niya lang na magdedeklara ng martial law? Pero matindi po yun. Kasi winarningan niya, lahat ngayon nagsasalita, hindi magdedeklara si Marcos ng martial law. Hindi magdedeklara yan dahil, di ba? Ngayon, to prevent, isa na lang po eh. Pag hindi nila, pag napigilan, pag hindi nila na-impeach si BP Sara, isa na lang po ang paraan nila para hindi maging presidente. Kung magdedeklara si Marcos Jr. ng martial law katulad ng tatay niya. So, ibig sabihin, inunahan na niya. Narito pa lang tayo sa labanan na impeachment, may nakaabang na kagad na atake si Tatay Digong na hindi kayo pwedeng magdeklara ng martial law. Kasi pinagpaunan na niya eh. Ganun po kahenyo, hindi nyo lang nahalata. Ikalawa, ginto. Hindi nyo nga pinapaliwanag yan eh. Ibig sabihin, iisa-isahin niya ni Tatay Digong lahat ng issue na yan. Uunti-untiin kayo. Ginto ngayon. Hindi kayo magkandamayaw. Hindi nyo kayang ipaliwanag yung ginto. Ano nangyari sa ginto? Tumatak na sa tao yan. Bakit kayo nagbenta ng ginto? Napaliwanag ba ni Claire? Hindi naman napaliwanag ni Claire. Namimiloso po lang si Claire. Pero Claire, alam mo, Pilipinas na yan, hindi na yan. Yung mga nagbablog ka, supporter mo lahat. Eto, para sa gobyerno ka na nagsasalita, para kay Marcos ka na. Hindi na po pwedeng yung bias mo na, hindi ka po pwede.